ganun po ay hindi na po paandap-andap yung pong daloy ng tubig sa ating pong mga gripo. Tulad po ng paandap-andap na daloy ng kuryente sa ating pong mga tahanan. Malimit pa rin no? Ganun pa rin yung sitwasyon natin sa kuryente, malimit pa rin pong brown out. Kahit tayo ay nasa tinatawag na general community quarantine. Sa bagay, kahit nung enhanced community quarantine, talaga namang tayo po minamalas-malas pa rin sa kuryente dahil malimit po yung brown out. Ano po? Mga kapuso, samahan niyo po ako hanggang alas 5 po ng hapon para po sa ating mga tatalakaying mga katanungan, mga sitwasyon at katanungan legal mula po sa ating mga kapuso, sa ating po mga taga-subaybay. Siyempre tayo po ay napapanood ng live via Facebook, mga kapuso. So hindi lamang po sa pamamagitan ng radyo na, abay FB live pa, mga kapuso. Sa atin po mga minamahal na taga-subaybay dyan po sa bayan ng Dumaran. Magandang hapon po sa inyo dyan sa Dumaran. Sa atin po mga avid listeners sa bayan po ng Dumaran. Magandang hapon din po. Doon sa mga tricycle driver natin dito po sa lungsod ng Puerto Princesa, meron na po kayong ayuda mula po sa city government. Sana po sundin natin yung patakaran na ipinatutupad ng ating pong city government, ng ating pong gobyerno. Meron nang ipinagkaloob na na 2 liters per day sa mga tricycle natin. And I understand, pinapayagan din po yung mga tricycle na maningil ng 20 pesos doon po sa kanilang nag-iisang pasero. Kasi ang regular fare po, bago po yung enhanced community quarantine, 10 pesos di ba? Isang pasero, 10 piso. Kaya nga lamang po, natigil yung biyahe dahil nga po dito sa enhanced community quarantine. Pinagbawal muna yung mga transportation natin dito. Yung mga pampaserong tricycle, pampaserong jeep, pampaserong bus, pampaserong shuttle van, tigil muna. Pero ngayon po, nasa general community quarantine na tayo. So pinapayagan po yung pong pamamasada ng mga pampublikong sasakyan, tricycle, multicab, jeepney. Pinapayagan na po ngayon yan. Kaya lamang may restrictions. Yung pong mga tricycle, isa lamang po yung dapat pasahero. Yung pong mga multicab at yung mga jeepney natin, mga kapuso, kalahati lamang din po ng kabuuang bilang, total number of passengers. Yung pong pwedeng isakay. Halimbawa po, ang sakay ng isang multicab 10 o 10, di ba? 5 or 6 kabilaan, tapos isa sa harapan. So ang mangyayari, sa halip na 12, 6 lamang po, dahil ipatutupad pa rin po yung tinatawag na social distancing sa Kamaynilaan. Hindi pa rin po pinapayagan yung mga pampaserong jeep. Although sila nasa enhanced community quarantine pa rin, pero sinasabi sa patakaran ng national, ng interagency task force, dapat hindi papayagan yung jeep dahil nga po sa mahirap dito yung tinatawag na social distancing. Magkakaharap yan di ba? Pero dito pinapayagan po. At ang maganda dito, yung pong mga pinagkalooban ng ayuda ng city government, 100 dyan, palit-palitan sila. Libre po ang sakay. Wala pong dapat bayaran yung ating mga pasahero. Ngayon, nagkakaproblema lamang po dito sa sa mga tricycle, dahil ni isang pasahero lang po ang pinapayagan. 20 pesos yung dapat bayad ng isang pasahero. Hindi na magdadagdag pa, hindi na magpipick up pa ng ibang pasahero. Ngayon, ang problema, yung pong yung pong pag-atake ng medyo pagnanais ng ating mga tricycle driver na kumita ng malaki. Dahil sa halip na 20 pesos, isang pasahero kinukontrata ng 50. Pag 20 pesos lang, ayaw ding isakay. Ano ba naman yan? Doon sa mga pasahero, advice natin, isumbong nyo po sa kinauukulan. Kasi yung mga yan, meron pong ayuda mula sa city government 2 litro ng gasolina.
kada araw. So hanggang May 15, meron po silang 12 araw. Oh, malaki-laki din po 'yung kahit paano, 'di ba? So kung kayo po ay sinisingil ng mas malaki doon sa 20 pesos, isumbong nyo. Pag may nakita kayong police, traffic enforcer, isumbong nyo. Dahil mali po yung kanilang ginagawa. Yun po yung sumbong sa atin, ilang din. Yung iba natin mga kababayan na sa halip na 20 pesos lamang, abay humihirit ng mas malaki dahil nga daw po lugi sila. Well, hindi natin maiaalis. Ano po? Tayo naman po ay tawag din po, naniniwala sa pangangailangan ng ating po mga tricycle driver. Pero may ayuda na eh. Yung po ating city government, ginagawa po ng city government ang lahat para po talagang makatulong din doon po sa ating mga sa ating po mga driver, mga multicab man, jeepney o kaya mga tricycle. Kaya sana sundin na lang po natin. Kasi yung mga pasahero, yan din po apektado ng COVID-19 or ng sitwasyon ngayon. Sila po apektado din ng kakulangan ng mga means para po doon sa mga pangangailangan sa pang-araw-araw. Sa atin po mga kapuso, dyan po sa Barangay Bangkaw-Bangkaw, magandang hapon din po sa inyo. At welcome po sa ating palatuntunan kayo at ang batas ngayon pong araw na ito ng Martes. Narito po yung ating mga pag-uusapan ngayon pong araw na ito ng Martes sa palatuntunan kayo at ang batas. Atin pong tutugunin ito pong katanungan at sitwasyon ng estudyanteng si Demi. Yan. Kasi nangungupahan daw siya sa isang dormitoryo. 2 years na siyang nangungupahan. Ngayon, kamakailan daw, nagtaas ng renta yung pong lesor, yung nagpapaupa, gawa raw ng pangangailangan nila dahil nga po dito sa Enhanced Community Quarantine, dulot po ng COVID-19. Nais nila ulit ng tasa ng upa at doon lang ngayon sila kumikita sa panahon ng lockdown. So, sa kanya pwede naman na magtaas pero sa tingin niya, masyado namang mabilis sapagkat wala pa daw 6 na buwan nang huli silang magtaas ng upa. Ano kaya daw po yung maaari niyang sabihin sa kanila na sa batas para naman mapigilan ang pagtaas ng kanilang upa? Yan po yung itinatanong nitong si Demi. Atin din pong pag-uusapan, ito naman pong itinatanong nitong si Jay. Itinatanong nito si Jay kung maaari ba daw talakayin ang proseso sa paaralan bago sila magpataw ng kaparusahan sa naakusang estudyante kaugnay po ng insidente ng bullying. Yung tinatawag pong due process bago magpataw ng parusa kaugnay po ng bullying incident. Susunod ay ito naman tanong nitong si Vince. Meron ba daw parusa ang mga nagtitinda ng mga produktong mayroong label na organic? Ngunit hindi naman daw talaga ito totoong organic. Ibig sabihin nililin lang yung mga mamimili. Susunod, ito namang itinatanong ni Yula, may prioridad ba daw ang mga persons with disability or PWD sa pila kung wala silang express lane sa establishmento? Kasi usually sa mga opisina, sa mga tanggapan ng gobyerno, maging sa mga pribadong establishmento, mayroon po dapat talagang inilalaan na express lane para po sa mga PWD, sa mga senior citizen, sa mga buntis. Pero meron pa rin po mga establishmento na wala pong inilalaan Ang tanong ni Yula, kung sakasakali na walang express lane para sa mga PWD, meron pa rin daw pong pagkakataon na i-prioritize itong mga PWD ito. Saan sila pipila?
At panghuli, ito naman pong itinatanong nitong si Ella. Kasi inutusan daw siya ng kanyang kapatid na ibenta yung kanyang lupa. Kaya lang may nakapagsabi daw sa kanya, na hindi niya raw pwedeng maaaring gawin yun dahil hindi siya lisensyadong real estate broker. So tinatanong ni Ella kung tama ba daw iyon. Ang lahat po ng yan sa kabon po ng ating pagtatanghal. Ngayon pong hapong ito ng Martes para po sa ating pang-Martes edisyon ng Palatuntunan Kayo at ang Batas. Sa ngalan po ng ating partner sa bagong technical, Super Albert Balenas. Ako inyong mga kasama hanggang alas 5 ng hapon, ROD Rod Evangelista. Bumabati po at nagpupugi sa inyo ng isang mapagpala at isa pong makakaliskas ang hapon ng Martes sa inyo pong lahat. Kayo at ang Batas ni Super Rod Evangelista. Kayo at ang Batas. Ito ang serbisyong totoo. GMA Radyo. DSP Super Radyo. Sa pagtulog, Super Radyo. Sa pagising, Super Radyo. Sa pagkain, Super Radyo. Sa lahat ng oras, Super Radyo. Super Radyo. Super Radyo sa umaga, Super Radyo sa tanghali, Super Radyo sa gabi, Super Radyo bawat segundo, bawat minuto. Super Radyo. Dito sa GMA, naniniwala kami na ang nagbabalita dapat walang kinikilungan, walang mga interes na pinoprotektahan, walang pinapangalagahan, kundi kapakanan ng sambayanan at katotohanan. Balitang walang bahid, walang labis, walang kulay. Serbisyong totoo lang. DSP Super Radyo. Kayo at ang Batas ni Super Rod Evangelista. Kayo at ang Batas. Alright mga kapuso, balik po tayo. Oras natin, alas 4:26 po ng hapon. Magandang hapon kay paring Larry Tabang, nanonood sa atin ngayon. Ganun din po si Chuan Yang. Hello Kuya Rod, pag-greet po sa Langogan, sa kanyang pamilya, Mr. and Mrs. Arlene Balyarta from Grace ng Cavite. Stranded daw po sila doon sa Cavite. Kami panawagan si Chan Yang, panawagan daw po kay Mayor Byron na siya daw po ay miyembro ng Big Kiss. Andito daw siya ngayon sa Cavite, stranded. Sana matulungan daw sila ni Mayor Byron na makauwi. Parami na po ng parami yung may sakit dito. Sana maaksyonan po kaagad. Panawagan kay Mayor Byron para po doon sa mga kababayan natin na stranded pa rin po sa ibang lugar. Okay? Kay Cecil Bacartos Marquez. Magandang hapon po, live watching from Kuwait. Ma'am Cecil Bacartos Marquez, maraming salamat po. Magandang hapon po sa inyo dyan. Pabati daw dyan sa barangay Bagong Bayan Marquez family at Kahilo family. Okay? At binabati din po natin si Winona de la Peña. Ito mga nanonood sa atin ngayon ng live through FB. Okay? At yung aking kapatid at yung aking nanay dyan sa Australia, nanonood din ngayon. Thank you very much. Keep safe, nanay and Vanji. Alright, tayo po ay nasa ikalawang bahagi na ng ating pong palatuntunan Ketang Batas. At ating pong pag-uusapan, itong pong patungkol sa pagtataas ng renta.
Ito sa pamamagitan po netong sitwasyon at katanungan neto pong si Demi na isang estudyante. Okay? Si Demi na isang estudyante nangungupahan sa isang dormitory. 2 taon na siyang nangungupahan. Okay? Kamakailan daw, nagtaas ng renta yung kanilang lesor. Ngayon, gawa raw ng pangangailangan nila dahil sa enhanced community quarantine dulot ng COVID-19, nais ulit nilang taasan yung upa. At doon lang daw sila kumikita sa panahon ng lockdown. Wala man daw problema kay Demi yung pagtataas, pero sa tingin niya, masyado naman daw mabilis sapagkat wala pa raw 6 na buwan nung huling magtaas ng singilin sa renta yung kanilang lesor. Wala pa 6 months na magtaas ng upa. So ano daw kaya yung maaari niyang sabihin dito sa kanyang lesor na naayon sa batas para naman mapigilan nila, ayaw din nila yung pagtataas ng upa. So anong batas ang pwede nilang idepensa para sabihin na, hindi po pwede yan. Yan po yung sitwasyon ng katanungan nito pong si Demi. At para ating pong tugunin yung katanungan na yan at sitwasyon nito pong si Demi, pag-usapan po natin itong Republic Act number 9653. Ano ba po itong RA 9653 na to? Ito po yung Rent Control Act of 2009. Yan. Yun po yung batas na nagre-regulate doon po sa mga paupahang apartment, paupahang bahay, paupahang yung sa mga bed spaces, mga boarding house. Yan po yung nagre-regulate sa mga paupahan. Okay? So, Rent Control Act of 2009. Partikular natin bigyang daan at pansin, ito pong Section 4 ng nasabing batas na para po sa mga estudyante na nangungupahan sa dormitoryo, sa mga boarding house, yung mga kwarto, mga bed space. Maliwanag po na sinasabi ng batas na nakasaad po sa Section 4 ng RA 9653 na hindi po maaaring magtaas ng upa ng higit sa 1 beses sa loob ng 1 taon ang lesor. Yun po yung sinasabi ng batas. Hindi daw po maaaring magtaas ng upa ng higit sa 1 beses sa loob ng 1 taon ng lesor. Ibig sabihin, 1 beses lang po 1 taon maaari o pinapayagan ng batas na magtaas ng upa. Yung po mga nagpapaupa para po sa mga estudyante, mga dormitoryo, mga boarding house, bed spaces, para sa mga estudyante, 1 beses lamang po. Basahin po natin yung sinasaad ng batas. Ano po? Yung section po, yung limit on increases in rent. Sabi po ng batas, sabi po natin, yung sinasaad ng section 4, for a period of 1 year from its effectivity, no increase shall be imposed upon the rent of any residential unit covered by this act, provided that after such period until December 31, 2013, the rent of any residential unit covered by this act shall not be increased by more than 7% annually as long as the unit is occupied by the same lessee. Provided further that as long as the unit is occupied by the same lessee provided further that when the residential unit becomes vacant, the lessor may set the initial rent for the next lessee, provided, however, that in the case of boarding houses, dormitories, rooms, and bed spaces offered for rent to students, no increase in rental more than once per year shall be allowed. Okay? So, maliwanag po yung sinasaad ng batas. Doon po sa mga nagpapaupa sa apartment, kung sakaling pong magtataas ng, doon sa mga residential unit, covered po ng batas na so, sabi ng batas, hindi po pwede magtaas ng mahigit sa 7% kada taon. So, kinakailangan ang ceiling ng itataas ng upa sa isang apartment, 7% lamang. Okay? Hindi po pwedeng magtaas. Yun po, kung yung the same person or the same family is occupying yung pinarerentang apartment. Okay? Pero, kung yung apartment na yun, halimbawa, natapos na yung kontrata nung dating umuupa, at meron ng bagong uupa, kapag naging vacant na, so pwedeng
magbigay ng panibagong upa o renta, yung pong may-ari. Ibig sabihin, pwedeng mas mataas doon sa dating inuupa nung dating umuukupa. Okay? Pero the same, kung siya magtataas, hindi pa rin po tataas ng mahigit sa 7%. Doon po sa panibagong upa ng panibagong uukupa, doon po sa naturang apartment. At ito yung tinatanong, patungkol po sa estudyante. Sabi po ng batas, that in the case of boarding houses, ito usually po yung ino-occupy ng mga estudyante natin mga bed space lang, isang kwarto lang, dormitories, rooms and bed spaces offered for rent to students, no increase in rental more than once per year shall be allowed. So napakalino po yung sinasabi ng batas. Ano po? Hindi po pwedeng magtaas ng hihigit sa isang beses yung pong nagpapaupa para po doon sa mga estudyante. Kung kayo po ay nagpapaupa para po doon sa mga boarding house, bed spaces, para po sa mga estudyante, isang beses lamang po isang taon. Itong sitwasyon, nito po si Demi, tinatanong niya, kasi sa sitwasyon niya, sinasabi niya, ang alam niya, wala pang 6 na buwan nung magtaas ng renta yung kanilang lesor. Diba? Wala pang 6 na buwan. So maliwanag na hindi po pwede yung gustong gawin ng inyong landlady or landlord dito sa inyong sitwasyon, hindi po pwede. Okay? Kasi nga po, sabi mo wala pang 6 na buwan nang magtaas ng upa sa inyong dormitoryo. Dito base po sa nabanggit ng batas, maaari mong igiit na hindi pinapahintulutan ng batas yung pagtataas ng upa ng higit sa isang beses sa loob ng isang taon sa mga nangungupang estudyante tulad mo, Demi. Eric Ilitis from Calamba, Laguna. Good afternoon. Thank you for watching. Pisang ko yan Sa ating pong pagbabalik mga kapuso, ano ba daw ang due process bago magpataw ng parusa kaugnay ng bullying incident? At atin pong tatalakayin din at tutugunin yung kaukulang parusa kaugnay po ng maling pag-label ng mga produktong hindi naman organic. Ang lahat po nangyari sa atin pong pagbabalik sa atin pong ikatlong bahagi ng palatuntunan kayo at ang batas. Magbabalik po inyong lingkod, Rod Evangelista. Oras po natin, alas 4:35 po ng hapon. Babalik po ako, sandali lang. Kayo at ang batas ni Super Rod Evangelista. Kayo at ang batas. Ito ang serbisyong totoo. GMA Super Radio. Mga bears, narito na ang idol para sa inyong kotse, van, bus o truck, ang Nano Energizer. 8 to 21% na tipid sa gasolina, diesel o LPG, 6 times na tipid sa oil, 5 times na nagpapahina sa ingay at vibration ng inyong sasakyan, walang smoke belching at binabalik ang lakas ng inyong makina ng 100%. Isang application lang, tatagal ang epekto ng 30,000 kilometeran ng inyong sasakyan bago kayo muling mag-apply ng Nano. Dalawang klase ang Nano, Nano Red para sa 4 to 10 liters of engine oil at Nano Green para sa 1 to 3 liters of oil. Para sa karagdagang impormasyon at detalye, basahin ang label na nakadikit sa Nano Energizer product bago gamitin. Nano Energizer, available sa Handyman, Hardware Max, Tracker Zone at JPX Glass Supply. Nano Energizer, bet malo ang wear pa mo, lodi ka ng mga driver at biyahero. Nano Energizer. Numero unong kape, mixed and herbal coffee. Marami na ang nag-mixed coffee. Mixed in kape namin every day. Mixed in coffee. Mixed and herbal coffee. Maricel Elegio, galing po ng Jose Rizal, Awarlan, Palawan, 42 years old. Lito Bautista, taga Puyo, Palawan, 58 years old. Ako si Felisa Aguilioso Moralde from Palawan, 58 years old. Ang ating kape, mixed and herbal coffee.
Doc F Mixed Coffee. Doc F, itong alternatibo formula. Ang Doc Alternativo, The Bixi Center, sa Puerto Princesa City, Palawan. Doc Alternativo, Malvar Street, Barangay San Pedro, Puerto Princesa City, Palawan. Zapol 5 Easy Insecticide. Zapol 5 Easy. Ang bisa, peste ng tanim ay bagsak. Zapol 5 Easy. Yan ang gamitin. Sigurado, anin ang tanim ay masagana. Kaya Zapol 5 Easy. Yan ang kailangan sa ating tanim na palay, mais, gulay at prutas. Zapol 5 Easy. Ang bagong primera klaseng cypermethrin na produkto ng Bayer Crop Science. Zapol 5 Easy Insecticide. Mga peste, Zapol. Mabibili sa Palawan Poultry and General Merchandise at sa mga agricultural supply. Hello, I'm Dr. Nina Reveal. Feeling really blessed with my two sons who are doing very well and a new dental clinic that's doing even better. More with my good health and energy. MX3 has very low sodium content, cholesterol, and fat-free. It's good for my health. Feeling more blessed? Yes! Feeling extraordinary. Yes na yes with MX3. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Need parts for your Photon vehicle? We're now just one call away. Ordering parts for your ride is now as easy and convenient as 123 with the Photon Easy Parts Hotline. Contact 0999-999-9996 and be assisted by our Easy Parts representative to avail genuine parts today. Anong ibig sabihin ng home quarantine? Ito po ay kusang pananatili sa loob ng bahay sa loob ng 14 na araw. Ang mga taong ito ay walang sakit, pero galing sa lugar kung saan laganap ang isang nakakahawang sakit. Ang hakbang na ito ay upang malimitahan ang pagkalat ng sakit. Makipag-ugnayan sa pinakamalapit na health facility, basta't laging handa at sama-sama. Kaya natin to. Hatid sa inyo ng PCOO, DOH at ng impilang ito. DYSP Super Radyo. Kayo at ang batas. Ni Super Rod Evangelista. Kayo at ang batas. Alright mga kapuso, balik po tayo. Oras po natin alas 4:40 po ng hapon. At kayo po patuloy na nakikinig at sumusubaybay sa palatuntunan Kayo at ang Batas. Tayo po ay dumadako na sa ikatlong bahagi ng ating pong palatuntunan Kayo at ang Batas. At pag-uusapan po natin yung tinatawag na due process. Yan, sa pagpapataw po ng parusa kaugnay sa bullying incident. Ito po base sa katanungan nitong si Jay. Yun, ano daw yung proseso sa paaralan bago sila magpataw ng kaparusahan sa naakusang estudyante kaugnay po sa insidente ng bullying. Alright? Para sa iyong kaalaman, Jay, ang Section 10B, Paragraph G ng Rule 6 ng Implementing Rules and Regulations or IRR ng Republic Act 10627, ito po yung Anti-Bullying Act of 2013. Yung po yung batas na tutugon dito sa katanungan ni Jay. Pag-uusapan po natin yung procedure. Kasi yun yung tinatanong yung proseso bago magpataw ng parusa ang sampaaralan doon po sa mga kaso ng bullying. So pag-uusapan po natin yung letter B, yung procedures, at yung po tinatawag na due process. Yung po due process ay karapatan po ng bawat isa na naharap po sa reklamo. Kahit po doon sa mga akusado sa mga krimen, sa mga suspect, kahit pa nga po merong matibay na ebidensya laban doon po sa akusado, kinakailangan dumaan pa rin po sa due process na tinatawag because it is a constitutional right. Yan po ginagarantihan ng atin pong constitution. Pero dito po sa kaso ng bullying sa mga estudyante, sa mga paaralan, in all cases where a penalty is imposed on the bully or offending student, the following minimum requirements of due process shall be complied with. So ito yung mga proseso bago po magpataw ng parusa yung paaralan doon po sa inaakusahan ng bully sa kapwa niya estudyante. Una,
The student and the parents or guardian shall be informed of the complaint in writing. So, kinakailangan po, importante na kung may reklamo laban po sa estudyante na nambubuli, kinakailangan po yung reklamo in writing. Hindi po pwede sumbong lamang. Hindi po pwede yung verbal lamang. Dapat in writing. Nakasulat po yung reklamo. Okay? The student shall be given the opportunity to answer the complaint in writing with the assistance of the parents or guardian. So, kung ang magulang nung nabuli, yung biktima, nag-complaint in writing, yung pong isinusumbong, yung pong inaakusahan, kinakailangan din pong sumagot in writing, in black and white, of course, with the assistance of the parents or guardian. Kumbaga may patnubay ng magulang o ng guardian. Pangatlo, the decision of the school head shall be in writing also, stating the facts and the reason for the decision. So, kapag ka po nag-come up with a decision, yung pong school, kaugnay po doon sa sumbong ng bullying, matapos mong marinig ang magkabilang panig, yung sumbong sa pamamagitan po ng sulat, yung pong sagot sa pamamagitan po ng sulat, siyempre titimbang-tibigin yan ng pong paaralan. Ngayon, kung mag-come up na sa isang desisyon, yung pong school, sa kung ano yung kanilang magiging desisyon, dapat nasusulat din po, nakasulat din po, in writing din po, in black and white din po, yung desisyon ng paaralan. The decision of the school head may be appealed to the division office as provided in the existing rules of the department. So kung sakasakali po na lumabas na po yung desisyon ng school at hindi nagustuhan either yung nag-complaint o yung ikinomplaint, meron pa pong recourse. Yung pong desisyon ng school head, ng pong paaralan, pwede naman pong i-apila sa division office. Halimbawa, dito sa atin sa lungsod ng Puerto Princesa, nangyari po yung pambubuli sa Palawan National School. Ang principal po dyan ay si Principal Santos. Halimbawa po, nagdesisyon yung school sa pangunguna ni Principal Santos na tama, nagkasala itong inireklamo, binuli nga nito yung estudyante. So, ibig sabihin, pabor doon sa nagsumbong. Of course, hindi pabor doon sa isinumbong. Di ba? Pabor doon sa nagsumbong. Yung pong isinumbong, dahil po napatunayan doon po sa paaralan na siya nga po ng bully, pwede niyang iapila dito po sa schools division. Ito po ay sa pangunguna naman ni Superintendent Arsaga. Okay? So, ganun po yung proseso. So, ulitin natin, base po sa nabanggit na panuntunan, sa lahat po ng pagkakataong estudyante po na naakusahan ng bullying, maaari mabigyan po ng karampatang parusa, abay kinakailangan po siya at ang kanyang mga magulang ay mabigyan po ng kopya ng naipasulat na reklamo tungkol po sa aligasyon laban po sa kanya. Nararapat din siyang mabigyan ng oportunidad o pagkakataong sagutin po yung mga paratang laban sa kanya sa tulong po ng kanyang mga magulang o guardian. At kagaya po ng binabanggit natin, para sa desisyon ng paaralan tungkol dito, nararapat po na mabanggit yung po mga pangyayari, yung fact of the case, at rason kung paano nakarating ang konseho ng paaralan sa partikular na desisyon. Yan. Na siya rin kinakailangang nasusulat. Lahat dapat in writing. Okay? Sa kabila nito, ang desisyon po ng paaralan ay maaari pa rin pong iapila sa division office ng kagawaran ng edukasyon na kasasako po sa lugar kung saan matatagpuan yung pong nasabing paaralan. Pag-usapan naman po natin mga kapuso, ito pong tanong nitong si Vince. Meron ba daw parusa yung mga nagtitinda ng mga produktong mayroong label na organic? Ngunit, hindi naman talaga ito totoong organic. Ayan. Usong-usong yung mga organic di ba? At para sa yung kaalaman, Vince, yung katanungan ay tinatalakay sa Section 26 ng Republic Act No. 10068. Ito yung mas kilala sa tawag na Organic Agriculture Act of 2010. Basahin natin po yung provision ng Section 26, yung pong penal provision na tinatawag. Sabi po ng batas, ang nasa side po sa batas, any person who willfully and deliberately mislabels or claims that the product is organic when it is not, in accordance with existing standards for Philippine organic agriculture or this act, shall upon conviction be punished by imprisonment of not less than 1 month
nor more than 6 months, or a fine of not less than 50,000 pesos, or both, at the discretion of the court. If the offender is a corporation or a juridical entity, the official who ordered or allowed the commission of the offense shall be punished with the same penalty. If the offender is in the government service, he shall in addition be dismissed from service. Okay? So ano pong ibig sabihin niyan? Doon sa penalty, napakalinaw po yung binabanggit na penalty. 6 months. 1 month to 6 months. And penalty or fine of not more than 50,000 pesos. Or pareho. Pwedeng yun lamang pong multa, pwedeng yun lamang pong pagkakakulong. O pareho. Depende po sa korte yan. Okay? Sa magiging pananaw ng korte. So ayon po sa nabanggit na probisyon ng batas, ang sino man daw pong maglagay ng maling tatak or yung mislabel, ilalagay mo doon sa halimbawa, delata organic, hindi naman pala organic, ano po, naglagay ka ng mislabel doon sa isang produkto kung saan isinasaad niyang organic ito, kahit hindi naman talaga ito organic, maaari pong mapatawan ng kaukulang parusang pagkakakulong ng 1 buwan hanggang 6 na buwan. At o multa na hindi po higit sa 50,000 piso. Ibig sabihin, meron pong pagpipila. Kaya nga sabi natin kanina, upon the discretion of the court. Pwedeng multa lang, pwedeng pagkakakulong lang, or pwedeng multa at pagkakakulong. Bahala na po ang korte tumingin dyan. Kung sa tingin niya, dapat parusang pagkakakulong at multa, nasa korte na po yan. Ay magandang hapon dun sa aking kapatid na si Ami de la Cruz. Ito naman nasa Oman, Jordan. Kapag ako'y nagpo-program, buong pamilya yung aking pamilya dyan sa Australia, yung nanay ko at yung kapatid ko, nanonood ngayon. Yung kapatid ko sa Oman, na-lockdown din sa Jordan, nanonood din. Yung mga kapatid ko sa Maynila, talagang full support yung pamilya ko pag nagpo-program ako. Yung pisa ko, si Arthur de la Cruz, nanonood din ngayon. Gandang hapon, Boss Rod. Kumusta na? Okay lang. Okay lang kami dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Alright, sa ating pong pagbabalik sa pinakuling bagay na ating palatuntunan kahit ang batas. Ang tanong na kung may priority ba mga persons with disability, ito po may mga kapansanan or PWD, sa pila kung wala silang express lane sa establishmento. Tanong po ni Yula. At maaari ba daw magbenta ng lupa kahit hindi lisensyadong real estate broker? Tanong naman po ni Ella. Ang lahat ng yan sa kabon po ng ating pagtatanghal sa pinakuling bahagi na po ng palatuntunan kayo at ang batas sa akin pong pagbabalik. Oras natin 9 na minuto bago sumapit ang ikalaman ng hapon. Magbabalik pa rin po ang inyong lingkod, Rod Evangelista. Sandali po lamang. Kayo at ang batas ni Super Rod Evangelista. Kayo at ang batas. Ito ang serbisyong totoo. GMA Radyo. Bago ka umubo, takpan ng ilong at bibig gamit ang braso o tissue. Itapon ang ginamit na tissue sa basurahan at ugaliing maghugas ng kamay pagkatapos umubo o bumahing. Basta't laging handa at sama-sama, kaya natin to. Hatid sa inyo ng PCOO, DOH at ng impilang ito. Nangarap kong tayo hanggang wakas. Let go and move on. Ngunit wala kang nagawa. Sing the pain away with Songs David's debut single, Di Na Magtatagal. Now streaming on Apple Music, Spotify, YouTube Music, and other digital stores worldwide. Only from GMA Music. Super Radyo. Kayo at ang batas ni Super Rod Evangelista. Kayo at ang batas.
Mga puso, balik po tayo. Oras natin, alas 4:52 ng hapon. Ibig sabihin, meron na lamang po tayong 8 minuto bago po sumapit ang ikalima ng hapon. Mukhang kumukulimlim na naman din sa atin, ano? Pabigla-bigla eh. Mainit, tas biglang uulan. Pero kaninang madaling araw, malakas po yung buhos ng ulan. At marami po yung nagpasalamat dahil matagal-tagal na pong hindi umuulan din sa puerto. Yung ating pinagkukunan ng tubig, ng Puerto Princesa Water District, medyo natutuyuan na. So, kailangan natin ng tubig. Kita nyo naman sa mga gripo natin minsan, gapatak na lamang po yung tumutulo. Minsan nawawalan pa. So kailangan natin ng tubig at maraming salamat sa ulan. Alright, nasa limbagi na po tayo ating palatuntunan at ating pong tutugunin. Ito pong katanungan nitong si Yula. Ang kanyang tanong, may prioridad ba daw yung mga persons with disability or PWD po mga may kapansanan sa pila kung wala silang express lane sa establishmento? Usually sa mga establishment dapat meron pong express lane para po sa mga PWD, para po sa mga buntis, para po sa mga senior citizen. Ewan ko lang kung merong kakibat na kaparusahan doon po sa mga establishmento na hindi nagpo-provide ng express lane para po sa mga binabanggit natin. Okay? Pero kung sakasakali po na walang express lane, paano po yung mga PWD? Ipaprioritize ba din po sila? Saan sila pipila? At para tugunin ito pong katanungan ito si Yula, ay pag-usapan po natin itong Section 32 ng Republic Act number 7277. Okay? Ito po yung mas kilala sa Magna Carta for Person with Disability, pero yan po inamyendahan ng Republic Act number 10754, kung saan nakasaad po yung dagdag ng mga benepisyo at pribileyo ng mga persons with disability. Okay? Yung po mga may kapansanan. Pasabi po natin sinasabi ng Section 32, persons with disability shall be entitled to, okay? Ito po mga pribileyo. Isa dito, yung provision of express lanes for PWD in all commercial and government establishments. Okay? In the absence thereof, priority shall be given to them. So, maliwanag pala na nakaset sa batas na dapat yung po mga commercial and government establishment maglalaan ng tinatawag na express lane para po sa mga PWD. Okay? Dapat meron. Ngayon, kung wala, sinasabi po ng batas, priority shall be given to them. Meaning, doon po sa mga PWD. The above-mentioned privileges are available only to PWD who are Filipino citizens upon submission of any of the following as proof of his or her entitled thereto. Okay? Ano yon? An identification card issued by the city or municipal mayor or barangay captain of the place where the PWD resides. Kasi yung mga PWD, may samahan naman yung mga yan, di ba? Meron silang organisasyon at yung pong organisasyon yun or asosasyon nag-i-issue po ng ID, identification card, pagkakakilanlan na sila po ay kabilang doon sa mga tinatawag na PWD. Okay? Yung passport of the PWD concerned. Kung may passport, pwede rin pong gamitin yun. Transportation Discount Fare Identification Card issued by the National Council for the Welfare of Disabled Person. Okay? So, ayon po sa nabanggit na provision ng batas, ang lahat daw po ng establishmento ng pamahalaan, hindi lamang po yung government offices, maging yung mga commercial establishment, ay dapat na magkaroon ng tinatawag na express lane para po sa mga PWDs o para po sa mga may kapansanan. At dapat silang bigyan ng prioridad. Kung wala pong express lane, kung hindi pa po nakapagpo-provide ng express lane para po sa mga PWD, kung ang naandun lang mga regular lane, pilahan para sa lahat. Kung sakasakali may PWD, pwede po silang umuna doon sa mga naunang nakapila. At sila po yung ipaprioritize kung ano man po yung transaksyon nila doon sa government office na yan, kung ano man po yung transaksyon nila doon sa commercial establishment. Halimbawa po yung bibili o magbabayad, dapat unahin yung po mga PWD.
Alright, at panghuli, atin pong pag-usapan, ito pong katanungan nito pong si Ella. Okay? Si Ella, may kapatid. Ngayon, inutusan daw siya ng kanyang kapatid na ibenta yung kanyang lupa. Kaya lang, meron daw nakapagsabi dito kay Ella na hindi raw siya pwede magbenta ng lupa dahil hindi naman daw siya lisensyadong real estate broker. So, tinatanong ni Ella kung tama ba daw yun. Hindi siya makapagbebenta ng lupa na inuutos na ibenta ng kanyang kapatid dahil hindi naman daw siya lisensyadong real estate broker. Pag-usapan natin, Ella, dito sa yung katanungan, yung Section 28, the Republic Act number 9646. Ito yung tinatawag na Real Estate Service Act of the Philippines. Okay? Basahin natin yung sinasad ng Section 28. Exemption ito. Actually, talaga po lahat ng mga may transaction sa lupa, lahat po ng mga broker, kinakailangan pong nakarehistro, kinakailangan po ng lisensya. Meron pong seminar na sinasagawa bago po pag-apply ng lisensya para po maging broker. Okay? Pero po, may mga exemption. Yan po yung ating pag-uusapan. Base po sa Section 28. Exemption from the acts constituting the practice of real estate service. The provisions of this act and its rules and regulations shall not apply to the following. So, ibig sabihin, dito sa babanggitin natin, hindi na kailangan pang maging real estate broker o lisensyadong real estate broker para makapagbenta ng lupa. Ito yon. Any person who is a duly constituted attorney in fact for purposes of sale, mortgage, lease or exchange or other similar contract of real estate without requiring any form of compensation or remuneration. Ibig sabihin yan, ng provision yan ng batas, hindi nyo kinakailangan ng lisensya upang maibenta ang lupa ng inyong kapatid upang kayo, kung kayo po'y inatasan na magbenta ng inyong kapatid. Ang dapat lamang pong siguraduhin dito ay wala po kayong hihinging kabayaran doon po sa inyong gagawing pagbibenta ng lupa in behalf of your sister or in behalf of nung sino man. Kung ang inyo pong layunin lamang matulungan, halimbawa isang tao, yung kapatid, kamag-anak na maibenta, halimbawa dahil may kilala naman kayong posibleng bibili, tutulungan nyo lang inyong kamag-anak, inyong kapatid na may benta niya yung lupa without asking for any compensation or remuneration. Hindi kayo babayaran, hindi kayo kukomisyon sa pagbibenta ng lupa, po pwede po yun. Hindi nyo na kailangan pa na maging lisensyadong real estate broker para maibenta nyo yung lupa na pag-aari ng inyong kapatid. Magandang hapon at maraming salamat kay Renalyn Aburot. Gandang hapon po sa inyo. Good afternoon din. Lalo po tayong oras. Kinakailangan natin magpaalam. Maraming salamat sa inyo pong patuloy at wala sa sawang pagsubaybay sa ating pong palatuntunan kayo at ang batas. At every Saturday, kompanyero, kasama po natin si Atty. Noel Escote Aquino. Sa ngalan po ng ating naging partner sa Bagong Technical, Super Albert Balenas, ako po ang inyong nakasama.